lipas at patuloy pa rin ang pag-aalsa. Libo-libong katawang napatay sa salpukan ng sibilyan at kapulisan. Subalit tila walang pagbabagong nangyayari at nadidismaya na naman ang mamamayan. Sa makatuwid nagsimula ng rehimen na magsagawa ng public execution kung hindi raw titigil ang gulo. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang pahayag ang gumising sa mga nagpoprotesta. Pahayag na mula sa Israel Intelligence Agency, ang Mossad. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang kasalukuyang update hinggil sa nagaganap na protesta sa Iran ay malagim. Binalita sa ABC News noon lang ika-13 ng Enero na may 2,500 na katawang napatay sa protesta. Bagamat hindi matukoy ang tumpak na bilang, kinumpirma ang estima sa BBC na talagang lampas na ng 2,000 ang namatay sa Iran. Sinabi pa na ayon sa ulat ng Human Rights Activist News Agency na ganun din ang inilabas na bilang ng mga namatay, kasama ang mga sibilyan, kapulisan at mga kabataan. Samantala, sinisi ng isang opisyal ng Iran na mga terorist daw ang may kasalanan sa mga nadamay, kasama dito ang pangingialam ng Israel at ng Estados Unidos. Inaasahang magbabagsak ang European Union laban sa Iran ng mga bagong sanctions dahil sa nangyayaring karahasan laban sa taong bayan. Ang tumpak na bilang ng mga namatay ay hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin. Hindi masabi ng maayos dahil sa walang third party na nagbibilang, lalo pa at pinutol ang internet sa buong bansa. Subalit ayon sa CBS News na umabot na sa 12,000 katao ang bilang ng namatay at pinakikita ito sa mga video. Sinabi sa ulat na ang source ng impormasyon ay mula mismo sa Iran at may posibilidad pa nga na umabot ito sa 20,000. Napakalaking agwat kumpara sa ibang ulat na 2,000 lamang. Ano't ano pa man ang katotohanan ay kahit isa lamang ang napatay, ito ay one too many. May mga nagsasabi na posibleng umabot na nga ng 20,000 katao ang namatay. Hindi lamang daw ito na ire-report dahil sa pinagbabawal ng pamahalaan. Dahil sa karahasang sinapit ng mga nagpoprotesta, halos mawala na ng pag-asa ang maraming Iranians. Alam nila na wala silang kalaban-laban sa mga sandata ng kapulisan at sa kalupitan ng Iran Revolutionary Guards Corps o IRGC. Nadadamay na rin sa gulo ang mga kababaihan, mga kabataang nag-aasam lamang ng simpleng kapayapaan para sa kanilang lupang sinilangan. Ngunit tila wala sa kanilang nakaririnig at para bang walang saklolong makakamit. Mas mabuti pa nga siguro ay magsiuwian na lamang sila. But when all hope was lost, isang mensahe ang lumabas sa social media. Pahayag na umantig sa napapagod nilang katawang lupa at nagsilbi itong lingas sa napupukaw na pag-asa. Bago matapos ang 2025, karamihan sa mga nagprotesta ay napabalik ng kapulisan sa kani-kanilang mga lungsod. Marami ang natakot dahil nagsimulang gumamit ng baril ang security forces ni Ayatollah. Pinakita pa sa ilang video na shotgun ang gamit ng mga kapulisan kung saan marami ang napatay. Bata o matanda, walang sinasanto ang mga pasabog. Nakakalungkot ng mga pangyayari. Hanggang sa lumabas ang isang balita sa Sharq al-Awsat bago matapos ang taon. Pinahayag ng Mossad ang intelligence agency ng Israel na alam nila ang nagaganap at sinabi na we are with you o kasama niyo kami.
Lumabas ito sa iba't ibang platform at na-share ng ilang daang beses. Marami ang nabuhayan ng loob at nagbalikan sa frontline. Subalit hindi lahat ay naniwala na nanggaling ang mensahe mula sa matinik na Mossad. May mga nagpahayag ng kanilang pagdududa sa dahilang matagal nang hindi nagpaparinig ang intelligence agency